Sound check. Hey, hey, hey! What's up, what's up? What's up? Hoy, mga ka-threesome, kamusta kayo dyan? Kamusta mga threesome? Nagka-threesome pa rin ba kayo? Threesome or foursomes? Hoy, ano ba mas masarap? Mas masarap yung foursome. Mas madami, mas masarap. Mali. Mas masarap ang mas mataba. Ay! Mas crispy, mas crunchy. Ay. Welcome to our second episode. Episode 2 na pala tayo. Ang bilis. Ang bilis. Bilis, oh. Oh, sa mga hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, Instagram at TikTok, paki-follow naman po ang Threesome! Nandiyan po yan sa ating kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page at kung kayo ay nanonood sa Spotify, please do. Yun lang. Ano yan? Threesome. Ayun, oh. Ayun. Shoutout. Oy, Shoutout. salamat po again sa mga nanood sa ating first episode. I hope nagkaroon na kayo ng konting ideas kung ano po yung threesome nating episode. Kasi itong threesome hindi naman talaga yung typical na podcast eh. Yes. Tamang kwentuhan ng mga tropa, di ba? Oo, Para oo. magkakaibigan, tamang kwentuhan. Yung parang nagkita-kita kayo after a week nyo na, diba? Na, Yung trabaho. Trabaho, pagod, Yun, stress. diba? Yes, kung ano mga napulot mong chismis. Yun. Hindi nawawala yan. Oo, Nawawala ay, yun, nako, diba? nako. Si ano, tapos si Kuha, nag-ano. Ay, Nag-post si ano? Di ba? ay, Oo. Ay. yan ang topic natin ngayon. Oy. Ayaw Ako, yan na ba yung traffic ngayon? Ayaw kayo ginawa ni Eugene. Ano yun? Ano naman? Pet peeves. Wala naman akong alaga, ah. Oy. Uy, hindi alaga daw yun. Ano ba yung pet peeves na yan? Kasi ganito ang pet peeves. Sabi sa Oxford Dictionary, Oh, Kuya Kim, ko ba yan? Alam niyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ba't adan? Ba't adan? Sabi nga sa Oxford Dictionary, ang pet peeve ay something that a particular person finds especially annoying. Wow! Yung pala yun. Yun nga. Pakitagalog, bre. Sabi, yung nakakaasar. Yung tipong ugali or something na naaasar ka. Ay, may kilala akong ganyan. May kilala? Ay, Dami. kala ko Marami. dati yung pet peeve, Paps. Pet Alaga. peeves. As in literal na pet. No? Yes, sabi sa akin, Makoy, ano pet peeve mo? Actually, yung pet peeve ko, Pomeranian. Pumarenya. Ako dati kasi husky, tsaka... Asking. Yung pala yun. Yung pala pet peeves, iba Yung pala. pala yun. At Yung least malinaw, yung kinaiinisan mo At pala. least malinaw na basa natin from Oxford. Oxford po yan, ha? Galing po sa Oxford University. Ewan ko lang sa ibang dictionary. Oh, pero ikaw, Paps, ano yung mga kinakaasaran mo? Or So, since nalaman ko pet na kung ano peeves. yung totoong meaning ng ng pet peeves. So, pwede na akong tanongin kung ano yung no, pet hindi, peeve hindi ko. tayo mga konyo. Hindi tayo Oo, sorry sa mga hindi. konyo. Oo. Siguro yung pet peeve ko yung mahilig magpa-victim. Victim. Ay, pa-victim. Yung parang yung mga may mga nakikita na siguro nagpo-post or na kala mo ano ba, nakakaawa siya. Yung lagi siya yung inaapi. Pumaparaan. Pero kilala mo naman yung tao. Ay, diba? parang may kilala ko niyan. Ay, nakabato-bato sa langit. Ang tamaan ay Wag umilag. gagalit. Umilag ka muna. Umilag na lang. Yun sa akin Ay, parang pet kasi peeve, every time na nakikita ko or may napapansin ako siguro, ganun lang. General to General, General to, wala tayong pinapatamaan kahit dito. yung mga iba kasi mga social media influencers, may Yes. mga ganun na Oo. pinopost pa nila yung mga dapat na Yo, hindi naman diba dapat. nasabi ko yan sa interview ko sa Sinag. Mega love shoutout sa Sinag Digital Media. Oo. Diba? Mga ganong klase, parang lalo na kung kilala mo yung Mas tao. nakakaasar para sa'yo. Mas lalo nakakaasar. Nakakaasar sa'yo, no? Yung pa-victim, no? Pa-victim. Ikaw, Paps Makoy. Ay, marami. Pero ito yung Yung pinaka. Yung pinaka ko. Pero kasi threesome, pupunta tayo sa top 3 pet peeves ni Makoy. Oy, top 3 pa talaga. Top 3. Third. Yung third ko. Yung third muna. Yung laging na lang ng i-Indian. May gumagano ba yan? Oo, hindi. Hindi. Yung prepared ka na. Confirm ka na. Okay. Biglang magsasabi last minute, Hindi tayo. masakit ang tiyan ko, masakit ang ulo ko, Oy, at masakit kung ano-ano pa. ang daming dahilan naman Dami, yan. oo.
Third pa lang yan. Nag-confirm pero nag-cancel. Oo, nag-cancel. In last minute. In last minute. Yung paano inaasahan mo siya. Inaasahan mo siya, diba? Kunwari, hindi ka nakabook kayo sa restaurant, diba? Ay, mas lalo yun. Nakabook kayo ng sine. Tapos magka-cancel. Sayang Ay, pinapayad grabe mo. naman. Hindi ko naranasan yan. Hindi mo naranasan yan. Oh, wala kasi akong pang-date. Ayun. Yun lang. Ito kasi pag may pang-date hindi ko naranasan. Ay, grabe ka naman. May pambayad ka naman. Uy! Top 2. Top 2. Top 2 na pet peeve ni Makoy. Yung hindi professional na approach. Yung Bastusan ba yan? Bastusan. Balahuraan? Oo, Ganun ba yan? balahuraan. Yung yung tipong okay kayo sa face-to-face. Tapos bigla, in a stop of minute or second, biglang, hindi natin napag-usapan yan. Oy, nagbabago ng isip. Pabago-bago. 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 Professional. Dapat professional. Kung anong sinabi mo, Kung yun anong yun. sinabi. Kaya meron gentleman's agreement. Yes. Pero maybe sa mga babae din, hindi natin alam. I-comment nyo na ng below kung meron kayong mga ganyang Sigurado instances. meron. Meron din. Sila Sigurado yan. meron din. Yan. Top At 1. ang top Top 1 ni Makoy! Oy, sampalin yan. Sampalin yan. Sampalin yan. Sino? Ang top 1 ko ay yung hulaan nyo. Tagal Naghihintay kami. Naghihintay kayo. Walang time management. Oy. Okay. Sasabihin, Nakakaano naman. busy ako. Pero nakita mo, nakapost. Sa iba. Nasa iba pala. Diba? Ayaw mo ng gano'n. Ayaw ko ng gano'n. Pet peeves mo talaga. So, yun. parang, Oo. naka-sked talaga. Parang, yun. Basta nyo yun na yun. Oo. Ayan Niisip ko kasi, wala kasi akong ganyan. Kinakabahan siya Alam mo kasi ako, hindi ako masyado sa mga tao. Hindi ako ayoko nagagalit sa mga tao. Oy, napakabait naman. Ayoko nang Napakabait naman gano'n. nun. Kasi para sa akin, kapag ikaw yung nagalit sa isang tao, burden mo yun eh. Ikaw yung may Tama. Dadalin mo yan. dadalhin mo yun nga eh. yun, oo. So, sa akin, pag may nangyaring hindi maganda, tinatapos ko na agad. Hindi ka pa humihingi ng sorry, pinatawad na kita. Parang gano'n. Pero, Bait mo naman. di ba, pero, siyempre, di ba, kung iisipin ko, yung isa sa mga pinakaayaw ko na sinasabing pet peeves or ayaw ko sa mga ugali ng mga tao, is yung nakikisawsaw ka sa mga issue ng may issue. Tama. Hindi rin maganda yun. Hindi Diba? maganda Hindi nga ka yan. ma-involved. Oo, yun hindi ka directly Hindi ka naman directly pero involved, nakikisali ka. pero alam mo yun, gatong ka ng gatong. Yun. Kaya mas lalong gumugulo yung mga pangyayari dahil sinabi nito, sinabi niyan. Kaya- Nadagdagan, Yun. mas lumalim yung galit sa isa't isa hanggang sa nasira na. Hindi ba parang Oo. ugali na natin yun? Well, kaya nga Oo nga, kaya toxic diba? culture to Oo, ba? Yan yung parang- Filipino toxic Oo, culture. hindi. Ay, ano lang to, real Ito, talk lang. real talk lang. Real Ito, talk lang napapag-usapan tayo. lang natin. Oo. Pero ito na nga yung isa sa mga parang hindi talaga maganda or inaayawan ko talaga. Sana mabago. no? Sana mabago. Kasi Ay, syempre, oo. maaring ako din. Nagawa ko rin yan. True. Hindi ko sinasadya or hindi ko mean to do that na mangyari na nagawa ko sa ibang tao. Pero yun nga, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Golden rule yan. Diba? Always rule of the thumb. Oo, Kung ayaw kung mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kanila. Sa kanila. Yan, Oo. tama yan. At saka Tama. isa pa rin yung yung halimbawa Kaya mo yan, sige. Kaya mo yan. Iniisip ko yung tawag yung term eh. Iniisip ko yung Sige. tamang term. Oo, Tamang term or tamang tawag eh. Oo. Pero yun nga, bukod sa, yun nga, nakikisawsaw or sa yung sobrang paglalabas ng Hinaing. kasi social media, di ba? Oo. Lahat halos nandyan na lahat. True. Yung siguro ayaw ko rin sa mga taong hindi naman part sa lahat, no? Pero siguro hindi magandang gawin natin bilang mga individual, no? Na lahat ng event sa buhay natin is ilagay din natin Pinopost Oo, sa social media. Oo, nasabi ko nga yun sa interview ko nga na hindi lahat pwede mong i-post sa social media. Hindi lahat na gusto mong i-post para mag-trending, kahit pangit na nga, ipopost Hindi mo ko alam pa rin. kung ito is under pet peeves pa rin. May Pwede pa rin. oo. Pwede, Parang oo. pasok pa rin naman siya. Pasok pa rin ba yun sa Kasi, pet peeves? kasi, pag nakita mo, kunwari, kamag-anak mo, yung tipong kayo lang mag-uusap na magkakamag-anak. Oo. Pero yung isa mong kamag-anak
na doon ka direct na galit. Pinost pa niya ikaw sa Facebook. Di ba parang ang pangit nun? Dapat internal yung Doon na rin problema. pumapasok yung person eh. First sinabi ko na nakikakasawsawan. Again, Lumalawak, yan ay ng mga nakasanayan na natin kasi. So may Kultura, may kanya-kanya tayong ugali Oo. na kasanayan nga. True. Na bawat kilos natin siguro kahit pag CR na lang pinopost pa May mga ganun kasi. Well, hindi naman dating gano'n eh. Hindi naman dating gano'n. Dahil lang social media no, mas masyado tayong kinain ng sistema ng social media True, na halos lahat ibulgar. Let's say sabihin natin okay, yung siguro may mga manonood diyan na magsasabi na you don't care. Wala kang paki sa amin. Facebook ko to, wall ko to. Wall ko to. Kung ayaw mo, huwag kang manood. True. Pero, yun ang dahilan nila lagi. Yung dahilan nila lagi. Kasi gusto ko itong ginagawa ko, ano bang paki mo. Pero, syempre, yun nga, para sa akin, magtira ka ng privacy. Kailangan mag-filter pa rin. Tira ka ng privacy sa sarili mo na kasi maaaring mix sa ng karahasan ng pagkakapahamak mo yan dahil alam ng mga masamang tao or maaaring ng isa sa mga viewers mo na may masamang balak sa buhay mo na ito yung activities mo day by day. Day to day or time by time ito ginagawa mo. Alam niyo na kung saan ka pupuntahan, alam niyo yung activities mo and masusurprise ka na lang na, uy, nangyari sa akin. Namatay yung Namatay yung camera pero okay pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating aksyon. Ayan. Dito. So, yun na nga. Habang inaayos ni Pops RD ang camera, maraming salamat pa rin sa ating mga followers dyan, sa ating kanya-kanya mga Facebook page, sa ating Instagram, TikTok. Yan, maraming salamat po. Ako nga pala si Travel with Makoy sa ngayon pa lang nakapakinig ng ating Spotify at nakakapanood ng ating podcast. Okay? Tito E? Ako naman po si Tito E ng FNU, Filipino News Update and DCCAT.ph. Siyempre, please follow and subscribe sa aking mga page. And Popsi? Yes, Popsi TV po. Like and follow po natin pag gusto nyo malaman yung mga Filipino events, mga informative events po natin. Yan po. Nandiyan po yan. Popsi TV. Popsi TV, yes. Sakalam yan, di ba? Anyways, mabalik tayo doon sa topic natin. Pero kung tutusin talaga, dito papasok yung privacy. Your life privacy. Kasi hindi naman tayo artista na lagi nasa public. Alam mo yung mga artista nga nagtitira ng privacy sa sarili nila kasi masyado na silang exposed sa social media. So, tayo pa kaya mga simpleng tao lang, 'di ba? Sabi, baka maaaring reason ng iba, simpleng tao nga lang kami, walang may paki sa amin. Diba? Akala nila walang nakatingin sa kanila, diba? Walang nakapalo sa kanila or may Pero ganyan. doon kasi papasok yung mga kriminal. Yes, yung maaaring masamang mangyari kasi alam na yung details ko. Bakit kaya? Parang wag mo silang bigyan ng rason para puntahan or pasukin yung personal buhay. Kasi you're opening the windows and the doors on your personal life. So it will then napapasok yung mga yung mga gagagamit ng mga personal details mo. Kung mapapansin mo, marami rin nagkakaroon ng case na nabubuli online. Kalimbawa, kilala sila sa social media, may nangyaring isang event sa buhay niya na hindi maganda, and lahat ng mga tao yun, hahalukayin ng leon. Yung mga nakaraan mo. Lumalabas lumalabas. Oy, ikaw yung ganito. True. Pinost mo to Pinost mo to, di ba? Dati ganito ka. Ngayon, mabait-bait mo na. Tapos, dati, di ba? Uso yan. Di ba? Lungkat ng... Sabi nga, multo. Multo. Yung mga multo. Ano yung multo natin? Yung mga multo, sarili nating multo. Di ba? Kaya ganito na papapaya. Bakit may ganito? Dapat. Ayun na nga. Nagiging rason yun para atakihin ka ng hindi mo naman mga kakilala or wala namang ambag sa buhay mo. True. Diba? Hindi mo rin may iwasan. And ikaw pa rin yung nagiging talo in the end. Minsan may mga taong hindi kinakaya yung mga pambubuli or mga sinasabi ng iba't ibang tao, nagko-cause din of death. Diba? True. Pero ito pa rin. Similar to sa topic natin na pet peeves. Lalo na yung mga tao na, yung magta-travel, I'm here, Makoy, kunwari, for example, ako, Makoy Niveros is at this airport, blah, blah, tapos naka-airport, tapos flying to somewhere else. Diba, minsan parang nayayabangan ka pag gano'n. Bakit lagi mo kailangang i-broadcast? Pwede mo namang
for example, kung gusto mo makalimutan na ganun tao, story mo na lang. Oo. Diba? Para Story mabilis mo. lang. Mabilis lang. Well, yun nga, kasi depends mechanism ng mga tao yun. Ito na, minsan ko nga lang gawin to, bakit ba? Oo. Diba? Ito na nga lang yung regalo ko sa sarili ko. Gusto ko. Anong sagot mo sa ganun? Ano sagot pag sinita Pag ka na ganun ang bakit lagi ka na nakapost na Well, ako naman kasi hindi mo naman pwedeng sitahin yung mga tao na, "Hoy, wag mong i-post yan." Sabi, "Pakialam mo sino ba to?" 'Di ba? True. Pero ayun na nga, para sa akin, Advice lang. advice What's lang your or advice? give some privacy to yourself. Yes. Kasi madaming mga evil eye dyan or madaming mga Totoo. taong Totoo yun. sabi panahon sa'yo, ngayon travel ka ng travel, di ka naman nagbabayad Yes. ng utang. Oh, yun. Di ba? Nakakahiya rin yung gano'n, di ba? Oo. natumbok Wow! mo. Ang mamahal ng binibiling gadget, flex ka ng flex, yung utang mo, nakakalimutan mo. Uy! Uy! Sino may utang dyan? Madami tayong kilalang gano'n. Tama. Yun, baka yun, isang pet peeve, baka i-comment nyo lang Nakakasar yan sa yung baba. gano'n. Oo. Lalo pag may mga kilala kang alam mong, alimbawa, may personal na utang sa'yo. Oo. Tapos nakita mo, nag-flex, wow, bagong iPhone. Oo. Ano ba? Wow, di ba? Tapos yung utang sa'yo, 200 lang, hindi pa nabayaran. Uy! Tapos umabot na ng naman 2 taon. Oo. Ano ba naman yun? Eh di, sa akin yan. Diba? 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 Sampal. Hindi din nila naiisip yung mga napipil na mga taong naargabyado nila. True, Well, kasi para sa akin kasi, regardless na yung pera kung magkano Kasi pag nagpautang ka, ang pinapautang mo dyan, hindi lang yung pera, yung tiwala. Tiwala. Oo, At pag kasi nasira yung tiwala, wala hindi na. wasak na. babalik. Oo, basta Mahirap na. na yung ibalik. True. So, ikaw, Paps, Yun. tingin mo. Sabi Oo, mo. Tama yun. Ilan naman ang ano ko sa akin. Oo. Pero kasi, 'di ba? Mabalik tayo. Merong isang case, yung isang tao. Yan, sa sobrang niyang kayabangan sa Facebook, nag-post siya, boarding pass. Oo, na ano ano 'yun? Nabalitaan niyo, boarding pass. Okay. Pinost ang boarding pass. Tapos? Hindi binura yung mga Details. details. Oh, Yan. tapos? Dito papasok yung data privacy. Ayun, may nakakita. Ibang tao. Ayun, ginamit, nirevoke. Oh, tinanggal yung special. Kasi meron silang special meals. Okay. Tinanggal ang special meals. Oh. Paano kung allergic siya? Buti na lang, ang napaltan ay yung sa mga bata. Hindi yung sa mag-asawa. Yun ang Diba? travel tips ni QR Makoy. code yun di ba? May QR code yun oo, pag oo. nakita nila yun. Pwede pag nyo, na-scan i-scan mo na lang nila yun. So, ingat-ingat lang tayo dyan mga kababayan, mga kabiyaheros dyan. Huwag tayong basta-basta magpo-post na merong identification. Tama. Sabi nga nila is, think before you click. Yes. Yan yung Bagay mga na bagay yan. bagay. Ang panahon. Ano yung masasabi mo na basta ka na lang magreklamo online? Madami rin ganyan. Diba? Depende kasi. For me, depende. Kung may valid reason naman na ireklamo or i-post mo. Kasi may mga ganun nagsasabi, pwede kang kasuhan yan ng cyber libel. Cyber dahil libel. Yes, meron pwede. tayong Cyber libel. libel. Yan. Oo. Pero hindi. Kung talagang naagrabyado ka, bakit pwede mo pa rin na may post. Nasa iyo yun eh. Oo, kasi Wag ngayon lang yung wala na yung masyadong halos batas na Oo. Pag nangyari doon, pag may atraso isang tao, yari ka sa akin, post ka sa online. Oo. Kasi parang yun yung threat na malaking apekto sa'yo to pag na-post ka sa online. Pag nakita yung mukha mo sa online na may ginawa kang hindi maganda, yari ka na. Pero, syempre, may batas tayong dapat sundin. Yes, Diba? may dapat yan. Hindi mo alam na ikaw na dapat yung naape, na ikaw dapat sana magrereklamo, ikaw pa yung makukulong dahil nag-post ka sa online. post na ginawa mo. sa post na Yes. ginawa mo. So, mag-ingat-ingat tayo sa mga ganung bagay. Kung alam nyo na ikaw talaga yung biktima at this can be put in a legal way, put in a legal way. Totoo. Yeah. Oo. Hindi So, lahat ibatas na- nyo talaga, hindi dahil social media. Hindi Huwag lahat pabayaan mo dinadaan na yung social media. sa social media. Kasi mayroong such proper forum para Napakahigpit dyan. ngayon ng social media. Oo, lalo Lahat dito ng sa tao lugar- nakatingin. oo, nakatingin. Yes. Lalo dito sa lugar natin, napakahigpit. Wag na wag po tayo. Mga kababayan po namin na dito nakatira doon kung saan man kami nandito, please wag na po kayo Lalo na. mag-post sa social Yes. media ng kung naagrabyado kayo or merong May Tandaan nyo pangalan, oo. naglalagay kayo ng pangalan Wag na or wag, pictures. kasi ano yan, Wag na wag. it's either cyber libel kayo or pwede kayo kasalan ng Kapahamak. defamation. Oo, di ka pa, May kaso po yung defamation. Imbis oo. na makatulong sa inyo, hindi, kayo pa yung tuloy makakasuhan. Oo, di ba? Sabi nga nila, welcome sa mapanghusgang mundo ng Yes. social media. Kaya ngayon sa social media napakabilis, napakaano ng mga news, Oo. ng mga updates. Nahandun na lahat eh. Nandun na lahat. Kaya mag-ingat tayo lagi. Think before we click. And of course, syempre,
ang social media is napaka-powerful. Napaka-powerful, Katulad yes. tong ginagawa Ginawa natin. yung social media kasi para mapadali yung ating Information, communication. information, Pero oo. wag naman natin gamitin sa hindi magandang paraan, di ba? Oh, may sabi sa akin ng nung lolo ko. Well, yun nga. Lolo mo. Lolo ko ba? Ay, ikaw pala. Yung lolo mo. Lolo mo ba yun? Oh, sige. Sabihin mo yung sabi ng lolo Yun, mo. sabi ng lolo ko, with a great power comes a great Great responsibilities. Lolo mo pala si si Ben Parker. Tsuhin ng lolo ko. Tsuhin ng lolo ko, yun. Akala ko, ang lolo mo si Ben. Ben Ben ano? Tulpo. Ay, sorry po. Sorry po. Wag yan, Sir wag Ben. yan. Sir Sir Ben. Ben. Yan, may kalap shoutout dyan, Sir Ben Tulpo. Ayun. So, yun. Ikaw, ano pa bang naiisip mo? Doon sa topic natin, mabalik tayo sa pet peeves. Mabalik tayo sa pet peeves. Ano pa bang mga kinakaayawan natin na nakikita natin o ginagawa natin? Malamang si Pops RD, meron siya Ikaw, nakikita na Ako hindi hindi, natin nakikita. hanggat maaari kaya kong anuhin yung mga, ayun nga, yung mga nakikita ko, yun lang talaga, medyo nainis ako sa mga kilala kong tao na masyadong nagpapaawa. Yung Oo. Yun lang. Mahirap yung mga nagpapa-victim, Pa-victim. Oo. Minsan kasi, yung pa-victim na yan, hindi mo alam, iba pala nasa harap niya, yung pala sa likod, iba rin. Madaming klase, 'di ba? Nandito na yung lahat ng klase ng tao. Kaya tayo bilang kasi pag habang tumatanda na naman tayo. Ito, habang Sa'yo nang galing yan. nagmamatured. Nagmamatured na lang. Mature, yeah. Yung nagmamatured ang isip or kaisipan natin, nagkakaroon tayo ng siguro ng pagpili sa mga kinakasama nating mga tao or sinasamahang circle of friends kasi nga nag-iingat na tayo, mas nagiging aware na tayo siguro through experience, di ba? True. Number one yan. Na-experience mo ng ganito, na tinulungan mo na lahat, ikaw pa yung masama. So, iiwasan mo na yan, mga ganon. May mga tao naman na talagang ang pakay nila is manggamit ng tao, di ba? So, yung mga taong, di ba, kung ikaw ay nakaranas sa mga ganitong klase ng mga circle of friends or may nakasama kang ganito, siguro that was charged to experience natin sa sarili natin para hindi na maulit pa. Syempre, Parang yung Tito E natin, napakaraming experience. Oo, na, grabe, napakaraming syempre experience naman. ito. Kaya yun yung halaga natin kasi may kanya-kanya tayong Experience, oo. Napagsama-sama tayo. Tsaka ang kagandaan nito, mga paps, yung sa mga bawat experiences natin, nasi-share natin sa podcast natin. Kasi malay ba natin, i-comment nila mamaya sa Facebook page natin or sa Instagram na, I have a similar experience. Or Similar, meron akong, itong kinaiinisan ko, itong pet peeve ko. So, mga nanonood dyan ng mga katrisam natin, i-comment nyo kung ano ang inyong pet peeves. Diba? At babasahin natin yan sa susunod na mga episode. Pwede rin kayo magpabate again. Pwede yung pa-shoutout sa mga tropa natin dyan. Sa mga tropa dyan. So, doon sa mga nagko-comment o magme-message sa amin through our Facebook page, don't worry, mababasa po natin yan at babagitin natin sa next episode yan. Grabe! Ang haba na ng usapan natin sa pet peeves na to, no? Nakailang minuto na ba tayo sa pet peeves? Grabe, ganun talaga pet peeves. Pero ang dami ng topic. But then again, hanggang dito na lamang ulit tayo. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood sa aming Once again, yun pala yung pet peeves, no? Yung mga bagay na kinaiinisan natin. So, nakakainis. Nakatulong. Sana nakatulong kami. Yes. Sa mga tao rin hindi nila alam yung ibig sabihin ng pet peeves or ito pala yung mga bagay na nakakainis or something na. Tama. Madaming klase ng nakakainis di ba? So, yun. So, ito na nga po ulit. Nagtatapos na naman po ang isang mainit-init na edisyon ng Threesome! Ako nga pala si McCoy ng Travel with McCoy. And T2E of FNU. RD De Leon po ng inyong Pops CTV. Hanggang sa muli, Paalam! Threesome would like to thank our following generous supporters: Toa Trend Center Global, The Empanada House, Roaster, Armani X Lounge and Bar, Alwadi Restaurant, My First 8 Count Street Dance, Hook Up Qatar, Cooking with Chef K, Whoop Burger, Natural Cruise Tourism, and Lettuce Chips by Hyderbest Farms.